Good evening po sa inyo na aming pong mga viewers. Sa inyo po na aming mga kaibigan, kung meron man po sa atin na patuloy na ang nadarama sa ating kalooban ay may kulang at nais natin ay ito po ay mapunan. Tandaan natin nakahanda po ang Diyos upang tayo tulungan at sana po kami na inyong mga kasangkapan ito'y matugunan dito sa programang Full Life.
Good evening po sa amin pong mga viewers, mga mahal naming mga manonood sa mahalagang programang ito na Full Life. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa pagkasangkapan po sa inyong mga likod sa mahalagang programang ito. Sapagkat patuloy siyang nagbubukas ng kalooban sa atin upang maunawaan natin kung ano ang mga mabuting bagay na pupuno o magpapaging ganap natin sa harapan ng Panginoon. Yung po bang matatawag nating ito ang matagumpay na buhay. Narito pong muli ang inyong mga lingkod sa programang ito para sa part 2 na topic na Live in Love. Kung iisipin ay doable pa ba ang mabuhay sa pagmamahal? Mahirap. Kung iisipin, mga kaibigan, mas mahirap ang mabuhay na lang sa galit. Sa nagdaan po nating topic, yung first part po ng topic na ito, itinuro sa atin na ang pamumuhay sa pagmamahal ay pamumuhay na nanatili tayo sa piling ng sa atin po ay nagmamahal. Ito'y sa Panginoon. Masama ang takbo ng daigdig. Ganito inilarawan ni Apostol Pablo ang sitwasyon ng maraming mga tao. Napakabigat. Kaya dahil doon, bumangon ng mga pangangatwirang sa desperadong panahon, desperado na rin ang nagiging aksyon ng mga tao. At yan ay lantad na nangyayari sa kasalukuyang panahon. Iba't ibang kasamaan na nagpapahirap at sumisira ng buhay ng maraming pamilya, sumisira ng pagkakilala na dapat ay inuukol natin sa Panginoon. Mga kaibigan, ang Diyos ay nagnanais na maging masaya, payapa ang ating pong pamumuhay, maging maginhawa. Isang buhay na alam nating ang Diyos po ang gumagamay. Sa pagkakataong ito, ituturo naman sa atin, paano ba ang tamang kaisipan upang mabuhay sa pagmamahal? Paano ba makaiwas sa maling paraan ng paglakad ng pamumuhay? Simulan po natin ang pagtalakay sa part 2 ng topic na ito. Ephesians 5:3-6. Ngunit ang pakikapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lamang masambit sa inyo gaya ng nararapat sa mga banal, o ang karumihan man o mga mangmang na pananalita o ang mga pagbibiro na di nararapat, kundi kayo'y magpasalamat, sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito, ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Para po sa inyo pong kabatiran, mga minamahal naming mga kaibigan, ang tinutukoy sa talatang binasa po natin na mga banal ay ang mga taong umiibig sa ating Panginoong Kristo Jesus. Ang mga umiibig sa Panginoon ay wala pong bahagi sa mga masamang ugali na sanglibotang ito. Ibig pong sabihin ay hindi na sila nakikibahagi o nakikisalo sa mga pag-uugali na meron po sa mundong ito na hindi na po ayon sa kalooban ng Panginoon, na tila baga ay lumalaban na nga sa kalooban ng ating Panginoon. Ang totoo po, kahit nga po yung masambit lamang, yung po mga masamang bagay ay hindi man lang karapat dapat man lang marinig sa labi ng kanyang mga lingkod. At bakit po kaya? Sapagkat ang mga masamang ugaling ito ay isang uri po ng pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. At alam naman po natin, pagka Diyos-Diyusan, hindi po mga tunay na Diyos. Sa madaling sabi, kapag tayo po ay sumasamba sa Diyos o sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, tumatalikod tayo sa tunay na Diyos. At wala po tayong anumang mamanahin sa kaharian ng Panginoon kung ganito po ang magiging paraan ng ating pong pamumuhay. Kaya isang malaking hamon po ito. Di lang po sa ating mga viewers, kundi maging sa atin. Opo. Di ba? Kasi napaka-specific po, mga kaibigan, ng invitation or encouragement ni Apostol Pablo sa dapat ay maging take away natin dito o yung dapat na maging action natin, mga kaibigan. Specific kasi inilalarawan niya, Brother Amadeo, yung pamumuhay sa pagmamahal or to live in love ay lumalakad dapat sa pagmamahal. Opo. Kaya ipinakita po yung kabaliktaran di ba? Pakikiapid,
karumihan, kasakiman. Sabi nga, kahit marinig na sinasambit nyo man lamang, wag. Opo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sapagkat talastas ninyong lubos. In other words, alam ng nabubuhay sa pagmamahal. Alam ng lumalakad sa pagmamahal yung kaibahan nung lakad at buhay niya sa lakad at buhay Opo. nung hindi lumalakad at nabubuhay po sa pagmamahal. At mga kaibigan, kung iisipin, parang ang bigat naman ata nung salita ni Apostol Pablo. Mga kaibigan, yung pong gumagawaan niya nito, ano po ang sabi? Mga kaibigan, ay isang paraan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Gaya nga po nung binanggit nyo kanina. Opo. Kaya nga po, hindi po maaring magkasabay po ito o kaya pareho nating pinaglilingkuran po yung tunay na Diyos at yung hindi tunay. Sapagkat yun po ay talagang magkalaban. At yun ay nailalarawan sa uri ng pamumuhay. Yun, opo. So, kung ang nabubuhay tayo sa pagmamahal, mga kaibigan, nabibigyan natin ng pagpupuri ang ating Diyos na kinikilalang Diyos ng Opo. pagmamahal. Kung nabubuhay tayo sa galit, puot, at nadaragdagan pa ng mga kasakiman at iba't ibang kasamaan, inilalarawan naman nun ay gaya ng sinasamba o talagang nasasamba natin ang hindi tunay na Diyos. Hindi po sa atin galing yan. Yan Opo. mismo ang ipinapahayag ni Apostol Pablo, mga kaibigan, na napaka-importanting gumising po sa ating mga gunita. At ano yung call to action natin dito? Ulitin po natin yung specific na naging instruction or advice ni Apostol Pablo sa kanino? Sa mga nakakatalastas. In other words, siya na fully aware sa buhay na nagmamahal at buhay na lumalakad sa pagmamahal. Ito po ang sabi. Ephesians 5:6. Huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Mga kaibigan, ito po yung isang warning. Kasi po, ang madaya, natural, pananalita po na maganda, mabuti, pero ang intensyon ay hindi tayo akayin sa pamumuhay sa pagmamahal. Di po ba? Opo. At sigurado naman ang kapahamakan noong pong ang kahulugan nga po ay ligaw. Opo. Wala naman pong daang matwid para doon sa ligaw, kundi ang patungo sa pagkapahamak. At hindi kakaunti ang pwede po nating karinggan po niyan. Ibig sabihin, sa kasalukuyan pong panahon, hindi kakaunti ang hihikayat po sa atin. Hindi masama na tayo'y makinig, ngunit kailangang maging aware po tayo. Ito ba ay pag-akay to live in love? Ito ba ay pag-akay to walk in love? Mga minamahal na kaibigan, alam ko po, ang pipiliin po natin ay mabuhay at lumakad sa pagmamahal. Dahil totoong masarap na mabuhay doon. Pero wag tayong magpadaya. Mag-ingat po tayo, mga kaibigan. Mula po sa pagsasalita, mula po sa direksyon kung saan tayo inaakay, mula sa panahong tayo po ay imbitahan, makasama, makikita natin kung ito po ba ay sa ngalan ng pagmamahal na gaya po ng tinatalakay ng topic na ito. Sana nakakatulong po kami na buksan ang ating mga kaunawaan at mabigyan kami ng opportunity na kilalanin sino kami sa inyo na naglilingkod. Kami ba ay umaakay para po mabuhay tayo sa pagmamahal? Minamahal na mga kaibigan, bigyan nyo kami ng pagkakataon, pero higit sa lahat, bigyan nyo ng pagkakataon ng inyong sarili sa mga aral na inyong napapakinggan. Once again, mga kaibigan, matapos natin maintindihan sa part 1, ang magulong takbo ng mundo, ang masamang takbo ng mundo, inoffer ni Kristo ang sarili niya for us to be able to live in love. At ngayon, pinapayo ni Apostol Pablo, it's about time, huwag tayong magpadaya. Alam ng nabubuhay sa pagmamahal at lumalakad sa pagmamahal kung saan papunta ang lakad ng iba at kung saan naman papunta ang kanyang lakad.
At sigurado naman po tayo na kapag tayo po ay namalagi sa pagmamahal sa Panginoon, ang Panginoon ay mamamalagi sa atin. Amen. Mararamdaman natin ang Panginoon sa buhay natin. Kaya yung pong pag-ibig, magiging tama po ito pagka ina-apply na po natin sa ating pong kapwa at syempre lalo na sa Panginoon. Kasi mararamdaman po natin sa ating pong kalooban ang uri ng pag-ibig na ating pong iniuukol. Kung ito man po ay sa tingin po natin ay mahirap gawin, ang totoo, mahirap lamang ito kasi hindi natin ito pinagsasanayan. Pero pagka ito po ay lagi natin ginagawa, napakagaan po pala ang umibig kaysa magalit. At kung ito po ang siyang ating pong magagawa, makikita nyo po unti-unti sa kalooban po natin na nabubuo ang mga magagandang ugali. Halimbawa po yung pagiging matyaga. Kasi nga dahil umiibig ka sa Panginoon, umiibig ka sa iyong kapwa, magiging matyaga. At yun yung paglakad sa pagmamahal. Opo, magiging magandang yung kalooban sa iyong kapwa. Sa halip na ikaw ay mainggit, magpaparaya ka sapagkat nalulugod ang kalooban mo kung ang iyong kapwa ay umuunlad. Ganun po. Hindi ka rin magmamapuri kasi umiibig ka nga sa Panginoon, iniibig mong iyong kapwa. Hindi nagiging magaspang ang ugali natin na dati hindi tayo umiibig kung ano na lang yung masabi natin. Pero dahil umiibig na po tayo, nararamdaman po natin unti-unting napipino, nagiging mahinahon ang ating pag-iisip pagka umiiral o nagahari sa atin ang pag-ibig. At tiyak po tayo, Brother Amadeo, na sino mang mahal natin sa buhay, kaibigan, kaanak, sino man yan, na gusto nating makasama sa buhay na nabubuhay sa pagmamahal. Opo. Tiyak po maaakay natin. Sino nga ba namang taong hindi sasama sa isang buhay na nabubuhay sa pagmamahal? Opo, Diba? napakaginhawang kasama. At kung dire-diretso po tayong lalakad sa ganitong buhay, may tiyak po tayong destinasyon na patutunguhan, mga kaibigan. Opo. At yan po ay mababasa natin sa pagpapatuloy ng mga pagpapayo ni Apostol Pablo. Ephesians 5:7-10. Huwag kayong makibahagi sa kanila, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapot ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Panginoon. Yun, mga kaibigan, napaka-importante nito. Huwag kayong makibahagi sa kanila. Habang nagpapatuloy tayo sa pamumuhay na lumalakad sa pagmamahal, nabubuhay sa pagmamahal, iniiwas tayo nito na maging part ng uri ng pamumuhay ng iba. Hindi nga po sa mabuti. Di ko ba? Sabi po rito ni Apostol Pablo, sapagkat noong panahong kayo'y kadiliman. Ano ibig sabihin nito? Mga kaibigan, yan po yung pamumuhay na hindi sa pag-ibig. Di ba? Namumuhay tayo noon sa dilim. Maiko-compare po natin ngayon kung alin yung mas mabuting lakarang buhay. Noon, panahon ng kadiliman, hindi panahon ng pagmamahal. Datapot ngayon kay kaliwanagan sa Panginoon. Nabubuhay na tayo sa liwanag. Opo. At tiyak ang destinasyon natin. Ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. Wala na tayong ibang iisipin sa ating pong buhay, kundi ang mabuti, ang katwiran at ang katotohanan ang ating pong pairalin. Yun po ang pinatutunayan ng isang taong nabubuhay na siya ay kinalulugdan ng Panginoon. Kasi siya ang may plano nito, Brother Opo. Amadeo, di ba? Pwede ba namang ilihis pa natin yung buhay na ino-offer ng Diyos na pinakamaganda? Di ba? Pipili pa ba tayo ng ibang buhay? Siyempre hindi na po dahil yung buhay na pinakamagandang buhay na maaari po nating matanggap sa Panginoon. Dagdagan nyo pa po, Brother Amadeo. Sa katotohanan po, kapag talagang tayo po ay nabubuhay sa sarili nating paraan, talagang yun na po yung masabi nating yung worst scenario ng buhay natin Dahil sa oras na ang sinusunod na po natin ay ang sarili nating kalooban, naliligaw lang po tayo, napupunta tayo sa dilim. Samantalang kung susundin natin ang Panginoon, iibigin natin ang Panginoon at ang Panginoon ay sumasa atin,
tama po yung landas na nilalakaran natin. Maliwanag, maaliwalas, tignan, pagka lumalakad tayo, hindi po tayo matitisod, hindi po tayo mapapahamak. Samantalang tayo po ay nabubuhay sa pag-ibig. Hinihikayat po namin kayong lahat, mga kaibigan. Hindi po mahirap tanggapin ang ino-offer ng Panginoong to live and to walk in love. Kabutihan, katwiran, katotohanan. Mabubuo po ang liwanag sa ating buhay na hindi lang para sa ating pakinabang, kundi maging sa pakinabang ng ating pong kapwa-tao. Hindi pa huli ang lahat. Kung ngayon, ang iyong pamumuhay ay hindi ginagabayan ng liwanag o ng pag-ibig, may pagkakataon pa para baguhin ang ating lakad. Una'y sumampalataya tayo sa pagtuturong ito, daan sa ikapagbabago. Ikalawa, isa kabuhayan natin. Ang sinampalatayanan nating pamumuhay sa pagmamahal, makakamit natin ang pangako ng Panginoon. Pangatlo, pagtapatan. In other words, manatili tayo rito na gawin ang ayon sa kalooban ng Panginoon. Mga kaibigan, pagpalain po tayo ng Panginoon sa napakahalagang pag-aaral na ito at tulungan tayo ng Panginoon na magawa natin ang kanyang banal na kalooban sa atin. At lagi nating tandaan, when God is all we have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.